mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at sa mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network. Magandang gabi! Welcome back na naman sa isang oras ng talakayang may laman at may anghang. Mga kaserbisyo, ako po si Jess Falsis at ito ang Just Asking. Wala lang! Just asking! Bakit mo tinatanong? Just asking! Just asking. Sa wakas, buti naman, umaraw na po kanina kahit papano. Pero talagang lalagpas na ata sa ating mga talambuhay or lifetime itong problema ng baha pati sa mga apo ng ating mga apo bago ma-resolve ang problema po sa pagbaha sa Pilipinas. Pag-usapan po natin yan mamaya kasi I'm sure siguro 90% ng mga Pilipino ay talagang binabaha maliban sa ibang problema ng ating bayan. Pero eto muna tayo sa isang mainit na A1 info sa ating paboritong multong taga-Bulong, Just Who, Hula Who. Sumbong, hindi lang bugtong ng ating multong taga-Bulong. Dahu itong dalawang politiko na nagsusulat at nakapagsulat ng hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 script para maghasik ng destabilisasyon. Yung isang script hindi pa nabibisto dahil hindi pa bumabaliktad yung aktor nila dito, aktor nila Rabid Marksman or RM at ni Mr. Destabilizer or MD. Si RM at MD nag-meeting sa isang parking lot. Nakunan sila ng isang CCTV. Di umano, kasama si Jungle Elephant, si JE na isa ding politiko, at si Pacifist Disaster or si PD. Binabaha ng kontrobersya noon si PD, Pacifist Disaster, at naghahanap siya ng makakasaklolo sa lalim ng pagkalubog niya at ng asawa niya sa kontrobersya. Ang kanyang asawa ay si Shady Disaster or SD. Dahil sa desperation, willing siyang gawin kahit anong gusto para lang makalusot sa kanilang kinalulubugan. At handa siyang sabihin kung ano man ang papagawin ni Rabid Marksman na noon ay may hawak na napakamakapangyarihang komite. Kapalit ng 120 to 150 million pesos, bibigyan daw ng proteksyon ni Rabid Marksman ang mag-asawang Disaster kung ituturo nila ang mga politikong gustong ituro ni RM na itinuro naman ni PD eventually. Sina RM at MD ang nagsulat na naman ng affidavit ni PD at sinabihan pa siyang gumawa ng ledger na never naman lumutang, never natin nakita or narinig. Kaya ayon, halos 90% ng mga pangalan ng politiko na nasa listahan di umano ni PD ay imbento or gawa-gawa lamang. At dahil galing sa isang syudad, si MD, kung saan balak ni MD na tumakbo muli, kahit natalo na siya ilang beses doon, idinawit niya at pinadawit niya ang mga matutunog na pangalan na pwedeng tumakbong mayor sa nasabing lungsod o syudad. Nakinig naman si RM na BFF ni MD dahil talagang matagal na silang nag-ooperate at matagal na silang magkatrabaho ni MD. Kamakailan lamang, 2 sa mga niluto nilang destabilization plot ang nabisto at nabulatlat finally dahil bumaliktad na ang mga aktor na kanilang kinuha para magsinungaling. Dahu si Rabid Marksman at dahu si Mr. Destabilizer. Hulaan mo na! Bilis! Message na po kayo sa aming mga social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Manila. Just Who, Hula Who na! Huwag bibitiw! Huwag kukurap! Magbabalik po agad ang Just Asking! Wala lang! Just asking!
Nagbabalik po ang Just Asking. Live tayong napapanood sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at syempre sa ating Facebook at YouTube Live. Pati na rin sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30, Facebook page, PRTV Manila, Facebook page at PRTV Manila YouTube channel. Grabe dumadami Mga kaserbisyo, nako, itong guest po natin, kinakabahan ako ng onte kasi ito yung magde-decide kung tutuloy pa tong show na to o hindi. Joke lang. Aba, mas matapang pa to sa akin. Nako, idol ko din to sa katapangan. Matapang na mambabatas, walang inuurungan. Pero game din naman, walang pikunan. Or meron ba? Tanungin natin siya mamaya. Sino po siya dito sa Just You and I? Ito, bongga! Ibinaba mula sa kanyang spaceship. Wow, meron tayong special guest, tsaka special, nasaan na yung spaceship? Aba, walang iba, kundi si Bicol Sara Representative at isa sa mga House Prosecutors na sobrang tapang na si Representative Terry Ridon. Kong Terry. Parang hindi maganda yung introduction ko Hindi. Iniwas ko tumawa Kasi kanina pa ako natatawa Doon sa pagpapakilala. Pero maraming salamat sa pag-imbita. Okay. Ay, salamat. Akala ko tuloy hindi kayo natutuwa. Kasi mga producers ko nagpasulat no na hindi ako Hindi, okay lang naman. Maraming salamat sa producers mo. Okay. Magagaling sila. Double meaning. Kong Terry, kamusta naman kayo nitong mga nagdaang Lunes at nagdaang ulan? Kayo po ba ay na-traffic, nabaha? Kamusta po kayo? Alam mo na stranded kami noong unang araw Nung Lunes, 'di ba, nagkaroon ng impeachment trial. Sa Senado. Nung pong Lunes. So, naipit kami, hindi kami nakauwi agad. Ano oras na po kayo nakauwi? Gabi na. Kasi syempre, pagkatapos nung paglilitis, meron pang mga post-trial meetings, no? Para i-assess yung buong araw. At syempre, talagang walang galawan. Baha yung Buendia, baha po yung mga major na mga kalsada. So, nagpatila na lang po kami dun sa area. So meron palang ngayon ko lang narinig na bawat araw or after the trial, merong debriefing ang impeachment prosecutors. Meron kayong meeting to assess what happened. Sabihin na natin merong mga pagpupulong. Pagpupulong, syempre, to assess nga siguro what happened and what should be done. Kung tama ba na In the coming days. Tama ba na may nag-object o dapat bang hindi nag-object? Di ba? Syempre may mga ganun, di ba? Pinag-uusapan nyo din ba dyan sino yung sasalang? Kasi minsan paiba-iba yung private or public prosecutor na sumasalang. Tama, pinagpapasyahan po nung bawat article po kasi may kanya-kanyang teams, no? So pinagpapasyahan po ng mga article teams, no? Kung sino po yung isasalang, sino po yung mag-represent at sino po yung magsasalita doon po sa mga witnesses at sa mga araw po na yun. At dahil dyan, interesado na siguro dahil ikaw ang aming guest Ako kailangan ko nang tanungin, kailan po ba kayo sasalang as a public prosecutor or mag-direct examination or cross-examination? Doon po sa Unexplained Wealth article, kasi ako po yung lead prosecutor para po dito. So haharap po tayo sa Senate Impeachment Court. Okay. Pagkaya na po yung panahon. Kaabang-abang kayo pala ang talaga on Unexplained Wealth, which is I think one of the most anticipated articles. Tama po yun kasi syempre hindi may paliwanag na yaman na po ng pangalang Pangulo. Yun po nga pinag-uusapan dito. Okay, so far kung this week, syempre may mga nasuspend, madaming nasuspend na trial days, pero may isa tayong trial day na kung saan na-present as a hostile witness itong Special Disbursing Officer na si Ma'am Gina Acosta na nakapag-testify na naman noon pero legislative session yon or inquiry in aid of legislation, naulit niya or inulit niya yung mga inamin niya noon na siya ay nautusan lang at pinasa niya ang pera kay Colonel La Chica. Ano ba ang na-achieve ng ating prosecution team kung quote-unquote naulit lang naman yung testimonya na yun? Well, syempre, totoo na pag-uulit yun nung pong naunang testimonya sa House Committee proceedings. Pero kakaiba ho ito kasi it will be subjected to cross-examination So, ibig sabihin, kung ano man ho yung maging dulo nito pong testimonya ni Ms. Acosta, yan po more or less yung version of the truth na tatanggapin po ng Senate Impeachment Court. So, kaibang-kaiba ho yan doon sa House Committee proceedings dahil dito, meron actual na pagpapasya na
kung convicted o acquitted ang pangalang Pangulo. Correct. Tsaka syempre yung mga nanonood, inisip nga nila baka inulit lang. Kaso syempre ang defense, they don't accept yung katotohanan doon sa mga transcript sa House hearings. So kaya kailangan talagang ulitin, masabi ulit ni Gina Acosta itong mga testimonya niya sa trial mismo. Tama po ba? Tama po yun, pero syempre malaking bagay po yung pag-uulit eh. Kasi nakita ho talaga natin doon na itinuro pong muli ng hostile witness, Ms. Acosta, nagtatrabaho pa din up until today sa OVP, na talaga po ang nagbigay ng utos para ibigay yung 125 million. Nakita naman natin, ganun kalaki yung pong pera na ibinigay kay Mr. La Chica on the instruction of the Vice President. So, major po yun na pagpapakita ng actual misuse, not just by Ms. Acosta, not just by Mr. La Chica, but the Vice President herself. I think that was surprising to many of us na hanggang ngayon, nagtatrabaho pa din si Ma'am Gina Acosta sa OVP, kaya siya na-declare na hostile witness. Kaya ako yan sinasabing unusual or surprising. Kasi si Attorney Michael Poa noon, napabalita na din na nag-resign na siya or umalis na siya kay VP Sara. Pero bumalik as spokesperson. So ito pala si Ma'am Gina Acosta, despite sa lahat ng mga pinagdaanan niya, she stuck it out pa pala. She's still with the OVP. Well, wala naman ho tayo syempre value judgment no doon sa kanya pong pagpapasya to stay with the office of the Vice President no dahil kabuhayan naman po ng tao yan at again very to be clear wala ho tayong interest na pinsalain yung mga ordinaryong kawani katulad ni Ms. Acosta. Nakita nyo naman ho how she is during the House proceedings and during the Senate proceedings. Ang talagang kailangan ng panagutin dito yung ulo, yung pong principal, Accountable officer. na nag-utos po. Lahat sila accountable officers. Head of agency. Pero yung talaga naman pong principal, basically yung nag-utos nung pagbibigay po ng pera, yun yung pinapanagot po ng paglilitis po na ito. The reason why I ask is kasi nga nasabi din dun sa trial na yun na siya din palang SDO nung Davao days pa. Although of course nag-object yung defense. Do you think that's material or relevant na since parang Davao days si Ma'am Gina Acosta was with VP Sara na din? Tingin ko naman ho, pwede pa rin hong itanong no nung pong prosecution yan over the course of the continuing direct examination. Kasi nga kung may papakita naman ho yung relevancy ng relationship nung pong Vice President at ni Ms. Acosta as SDO for the OVP and as SDO for the City Government of Davao, tingin ko merong clear relevancy po yun to establish a pattern as to how they had been using confidential funds in the past. Lalo na confidential funds din ang SDO, ang pagiging SDO ni Ma'am Gina Acosta. And based on statistics, di umano, ang Davao City po daw ay is one of the highest, if not the highest, LGU na may confidential funds. Tama po yun. So, I think malaki po talaga yung perang pinag-usapan no, na confidential funds use po ng pong Davao City. So, it's something that is worth looking into whether by trial in the Senate or yung pong outside of it pa. Particularly pagka nagkaroon ng review on confidential funds ng pong local government units. And so far, itong si Ma'am Gina Acosta na i-establish po yung chain of parang money, yung pagpapasa-pasa ng pera, no? Na present nyo na po yung sa Land Bank na merong 4 gym bags or duffel bags na yun yung ng pera. Dati si Ramil Madriaga, although hindi nyo pa na-present, yun din ang sinabi, 4 duffel bags. Si Ma'am Gina Acosta, nasabi naman din niya na parang 4 duffel bags ang dating. Ang tanong syempre ng taong bayan, and like myself, kailan po matatawag yung susunod na chain? Which is, ang sinabi niya, inutusan lang siya na ibigay kay Colonel La Chica or Colonel Nolasco. Paano po natin malalaman? Kasi sa House hearings, never po na-inquire or natanong si Colonel La Chica or Colonel Nolasco. Ipapatawag po ba ng ating prosecution team? Anong plano po dun? Well, we will decide po. No? Kasi, alam po niyo, as far as we're concerned from the Gina Acosta testimony, hindi ko more or less complete na yung pong presentation. Kasi, irrespective of what Mr. La Chica actually did with the 125 million, yung nexus po kay Vice President Sara Duterte has been established. Kasi nga, tinuro ho talaga ni Ms. Acosta na the only reason bakit niya binigay yung kay Mr. La Chica ay dahil doon sa utos mismo. So we don't... Pangalawang Pangulo. Basically, yun yung kwento dun sa Notice of Disallowance for 2023. Kaya na loop in si Mr. La Chica doon po sa pagpapasoli po ng pera Despite being just a mere security officer or VPSG, wala siya dapat kinalaman sa disbursing, biglang meron siyang kinalaman dahil nga sa utos. Kasi nga, VP Sara. kasi ang sinasabi ng COA dyan,
nagbigay ka ng pera sa isang non-OVP personnel. Na hindi accountable. Oh, and Or shouldn't be disbursing the money. ibig sabihin, dapat naman talaga SDO. Ultimately, yung pong nagbibigay po ng pera na ito, hindi si Mr. La Chica. Sorry, the reason why I press on this, Kong, is because, and this is maybe a tough question, no? Nung house hearing kasi, ang dating sa taong bayan, parang syempre merong special accommodation or medyo hesitant ang house to call AFP people or security people. That's one. Second, kung meron tayong Ramil Madriaga who said na nakakuha siya ng 4 duffel bags from Colonel La Chica, if I recall his testimony correctly, no? So, hindi ba kailangan para mapunta tayo kay Ramil Madriaga, pumunta muna tayo kay Colonel La Chica, or hindi na ba natin tatawagan si Ramil Madriaga? Hindi, ano ba yung kailangan natin balikan? Ano ba yung kailangan patunayan? Ang kailangan patunayan, yung pong betrayal of public trust through confidential funds misuse. Misuse. Yan ho yung pinag-usapang bola rito eh. So, ibig sabihin, yung pong other matters, I mean, it's something that we would want to know, of course. Di The ba? public, lalo na. Hindi ba? Pero tingin ko pa lang, yung fact na na-establish po ni Ms. Acosta na, Gina, bigay mo yan kay La Chica. It's a violation Tapos na yung usapan doon. of the law. Tapos na yung usapan doon. Basically, pinakita na natin yung basis for the notice of disallowance nung pong bakit nakaloop in si Vice President Duterte, bakit nakaloop in si Ms. Acosta, bakit nakaloop in si Mr. La Chica doon sa notice of disallowance for 2023. I understand. So okay, doon pa lang pala na-establish na yung misuse. So parang baka icing on the cake na lang si Colonel La Chica or si Ramil Madriaga. But the reason why I asked as well about Ramil Madriaga, syempre na-present siya sa House Committee on Justice hearings. But you have one of the lawyers of VP Sara who's not actually defense counsel saying and parang taunting the prosecution team na i-present niyo yan si Ramil Madriaga because he's the number one witness daw ng defense and he is the dream witness ng defense para daw ma-destroy ang prosecution. What can you say about that? Kasi parang kung hindi tayo, if there's, ako po ang dating sa akin, if there's hesitation to call Ramil Madriaga, does that prove Attorney Paulo Panelo or the camp of VP Sara right? Well, firstly, I don't think there's ever a hesitation. Kasi, for example, in the previous articles naman, hindi naman namin sinalang lahat eh. So what hesitation are actually talking about? But Okay. I don't know if he actually said na he is, in fact, a dream witness. Pero I think, Sinabi po niya, na dream witness. o parang nightmare witness for the prosecution. Hindi, isa lang nila. I mean, bakit niya pinipuwersa yung prosecutor? Kasi anyway, witness naman ho ng depensa yun eh. Hindi ba? Actually. So ibig ko sabihin, kung gusto nila isa lang, hindi isa lang nila during their time. Walang problema. Why not? But do you find it weird na hindi naman siya defense lawyer ng impeachment trial mismo and yet he's making those statements na ang sinasabi niya number one witness daw nila sa defense unless biglang surprise lawyer pala siya sa defense. Hindi, mag-enter of appearance muna siya dun sa Senate Impeachment Court. Pwede pa ba Bago yun? niya kami utus-utusan bilang bahagi ng prosecution panel. Pwede pa po ba yun na late in the game may bagong entry of appearance or talina si VP Sara to Fortune Narvasa law firm? Hindi, tingin ko naman, wala naman hong nagbabawal. Kung gusto niya pang isama yung tatay niya na mag-entry of appearance, wala namang problema. Wala namang ginagawa doon, nanonood lang, natutulog pa nga. Eh bakit nga po siya nandun? Nandun siya sa may parang witness box sa likod, si Attorney Sal Panelo naman. Bakit po siya nandun halos everyday? Hindi, actually, hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam ba't siya nandun. But he has Baka to be a gusto- guest of someone. He probably is a guest of someone. Eh kaso minsan nakikita po siyang umiidlip or natutulog-tulog sa likod. Kasi hagip na hagip siya nung camera pag sinasalang yung witness tapos umiidlip siya. Eh sabi niya kay Attorney Lorna Kapunan, magpahinga daw si Attorney Lorna Kapunan. What can you say about that? Hindi, baka it takes one to know one. Kasi nga, nagpapahinga si Secretary Panelo eh. Habang meron po nga paglilitis, so alam niya ang pakiramdam ng pagpapahinga. Kailangan umidlip, kailangan magpahinga. Pero actually kayo, medyo light question. Kayo po ba, naidlip na ba kayo ever sa impeachment trial na parang medyo kumuha lang kayo ng 15-minute, 10-minute nap? Walang ganun. Hindi pwede yun kasi mahagip ka ng camera eh. Ayun nga eh. Oh, walang Kaso ganun. never, sa impeachment prosecution team, walang umiidlip. Kasi bata pa kayo lahat eh. Hindi, di ko masabi dun sa mga kasama ko. Baka meron nakaitlip, no? Pero, Baka ako wala pa pong nakikita. pero kung nakaitlip man kami, wala kami aminin siguro. Hindi ba? Yes, and even Attorney Lorna Kapunan, despite her age, no? Kasi parang yun yung sinasabi ni Attorney Sal Panelo, is very energetic and parang never nag-doze off.
I think malakas naman ho si Attorney Kapunan. So I think she can deliver the prosecution objectives pagka po siya po yung sumasalang. So what can we expect next week? After Ma'am Gina Acosta, ang susunod yatang SDO or disbursing officer is Fajarda. Tuloy po ba yun? And then of course yun nga, sabi nyo, you're still checking or thinking that the team, the entire team, whether Colonel Achica, Colonel Velasco is going to be called. So sino pong tatawagin or isasalang next week? Hindi, tuloy pa rin naman ho si Miss Acosta next week. So, For cross-examination? for continuing direct. Kasi hindi pa naman tapos eh. Tapos si Mr. Fajarda. Tapos I'm sure yung pong iba pang mga napangalanan doon. Pero yung mga isasalang pa dyan, yung NBI for the yung po mga signatures, no? Kasi sinasabi nila na parang isang grupo lang eh, yung Ayun. pumirma for all of the acknowledgement receipts. No? Tapos pangalawa, yung PSA, para ipakita na yung pong mga Mary Grace Piatos, never born, never married, never died in the Philippines. Okay. So baka matagal pa kasi nga pinag-iisipan nyo pa sina Colonel Lachica or Colonel Velasco, madami pa palang nakapila even if you consider calling them, no? So madami pang nakapila. Hindi, tama ho yun. Kaya nga sabi namin, kung masapatan na kami kay Mr. Fajarda at kay Ms. Acosta, we can move on to the other relevant witnesses like the NBI and the PSA. Okay. Now, how do you deal as a prosecutor? Pero bata ka din kong, so you're still social media savvy. But how do you deal with the social media aspect of the impeachment trial? Kasi noon, talagang kailangan you follow the televised coverage, TV. Ngayon, parang it's the first impeachment trial na medyo social media heavy. So how do you deal with, do you think sobrang fake news? Kamusta ang social media angle ng impeachment trial ngayon? Tingin ko naman ho, mataas po yung reception no, doon sa witness presentation ng prosecution. Tingin ko naman most of the media and social media has been covering us fairly. Of course, meron po mga fake news, no? Pero it's confined within their own silos, no? So I don't think we are not bothered by these misinformation, disinformation. What about if the misinformation or disinformation comes from senator judges themselves? Siyempre, naman yun eh. I think there is a significant social media pushback pagka it is being done in social media, this disinformation and misinformation. So nakita naman ako natin yun in the last couple of weeks. And ako lang naman, hindi na si Kong Terry to, no? Medyo tumahimik yung mga naghahasik ng lagim, no? Kasi nga may pushback from the people. So, luckily. Pero, wait lang, hold your horses. Kong Terry, painitin pa natin ang usapan pagbalik natin sa round 2. Mas seryoso na tayo with some light questions. Pero magbibigay po muna ako ng ating clue sa Just Who, Hula Who. Ito pong si Rabid Marksman. Sobrang cute. Kasing cute ng mga cute na aso. Yung mga medyo maliit na cute, no? Pero hindi siya maliit na tao, ha? Yung mga, kamukha lang niya yung mga cute na aso. Pag nakita nyo po siya, aasim, mapapangiti po kayo. Ang kanyang loyalty sa isang politiko ay tulad din ng loyalty ng isang aso. Kaso, sa sobrang loyal, baka naging rabid dog na po siya, kaya ngayon, kinulong muna siya sa dog cage. Doon po muna siya kinulong. Siyempre, pag rabid dog, kailangan, po muna, para baka may guest papasok ng bahay, di ba? Sino si Rabid Marksman or sino si RM? Mag-message na po at mag-comment sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook, at TikTok sa @PRTV Manila. Jesu, hula huna. Kaya kung Terry, chill muna tayo. Chill lang ka. Chill ka lang. Marami pa po tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng Just Asking. Wala lang. Bakit mo tinatanong? Welcome back sa Just Asking. Ang daming nanonood ngayon, ha. More than 1,200 live viewers po tayo ngayon. Talagang sabik na sabik kayo sa ating multong taga-Bulong, no? Live po tayong napapanood sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31, pati na rin po sa DZMM Radio Patrol sa East 30 Facebook page, PRTV Manila Facebook page at PRTV Manila YouTube channel.
Congressman Ridon. Iba naman ang tanungan natin ngayon, no? Kanina, ginawa ko na kaagad na seryoso pero hindi ko natanong yung mga gusto kong tanungin. Kasi I'm sure sa ibang mga show, talagang serious questions lagi ang tinatanong sa'yo. Pero sa akin, ang gusto ko malaman, before being a congressman, sino si Congressman Terry Ridon? Di hindi congressman. The best philosopher to Ganyan pala mga alien Pero I mean, before you became party list representative for both party list, Ano siya? sino tayo? Siyempre, abogado ako, di ba? Abogado at asawa at magulang at anak. Siyempre. Kapatid. Ilang years na ba kayong lawyer? Tsaka UP Law, I know. Yes, from 2012. Oh, matagal na, mga 14 years. Kasing tagal na halos ni attorney, tama ba, Christine Ferrer, Hindi ko alam kung kailan siya nag-bar act. na 15 years na daw ang experience. You think 10 to 15 years is a long time? Veteran na ba yun? Kung yun ang mo? Mahaba yung panahon na yun. Dapat pagkalima yung mga Makati Law Firms partner na yun estado nun. Pero syempre, kay Attorney Lorna Kapunan, 40 plus years, etc. Tapos nasabi nga ni Attorney Sal Panelo, meron daw generational gap or generational difference. Si Secretary Panelo ba nagsabi nun? Hindi. Hindi ba? Generational gap? Oo. Sa trial mismo, nasabi yun, di ba? O With the presiding officer. presiding officer ang nagsabi nun. Generational gap. Pero kaya sinabi ni Attorney Sal na magpahinga na si Attorney Lorna kasi nga daw, matanda na, bata na daw yung mga nakakatapat niya. Nasabi yun ni Attorney Sal. Yun nga yung dahilan. Pero okay, wag na natin siya masyadong pag-usapan. Sorry. Mahirap talaga yung 40 years in practice, no? Talaga naman na merong wealth of experience po. Well, kahit naman, to be fair to Secretary Panelo, meron siyang wealth of experience din. No, the reason why I ask is as parang relatively younger or young lawyer, how do you relate or kamusta ang dynamics mo with the more seasoned or more veteran lawyers? Siyempre kailangan mo galangin, no? Kumbaga, hindi lang dahil abogado sila, kundi siyempre they're older than us, no? And they have a wealth of experience, so hindi ka pwedeng parang payabang-yabang doon. Would you say madami kang natututunan? Oo Sa naman. kanila. Siyempre, marami naman pong dapat matutunan pa. Kumbaga, every day is a day to learn. Sino ang baka ayaw mo sagutin, pero I have to ask, sino pinaka-idol mo sa impeachment prosecution team? Siyempre si Attorney Lorna. Ay, wag mo siyang i-eulogize daw. Kung idol mo siya. Yes, ano bang sabi? Hindi ko na maalala kung ano yung sinabi. No? Mag-move on na tayo from Sige, boss. their episode. Hindi, meron akong isang kailangang itanong as gusto kong kilalanin ng isang Terry Ridon. Saan mo kinukuha ang tapang mo? Kasi ako matapang din ako, boss. Madaming ibang mga congressmen and senators talagang kilala ding matapang. But I would say na sa pagsasalita nyo and sa mga actions nyo, napakatapang nyo kasi malaki yung binabangga nyo. So, saan nyo po kinukuha yung tapang nyo? Siyempre sa dulot-dulo naman kasi ang pinag-usapan natin yung kapakanan ng bayan So, ibig sabihin, kung halimbawa, pinag-usapan mo yung confidential funds misuse, pera ng bayan yun. Bawat pisong pinaghirapan ng mga kababayan natin, dapat ibinibigay natin sa kanya. In the same manner, for example, na outside of impeachment, bakit nagkaroon ng proceedings on flood control nung panahon po bago kami nag-terminate? Kasi nga, mahalaga po na may pakita yung pong pera ng bayan dapat napupunta doon sa karapat-dapat pong pinagpupuntahan. Hindi ka natatakot sa quote-unquote mga sinasabi ng DDS na 2028? Tsaka ako may nakita kong listahan parang nasa top 20 o top 30 kayo. Ngayon parang bumubuluso kayo pataas papuntang top 10 sa isang parang revenge list. I'm not sure if you've seen that. Hindi po ba kayo natatakot? Alam mo, kahit ulit-ulitin lang yung 2028, 2026 pa lang ngayon May 2027 pa Hindi ba? So, kumbaga, I think the objective today is really to ensure accountability of all, not just the Vice President, but for example, kung may mga sangkot doon sa mga corruption sa flood control, dapat mapanagot ho silang lahat. So, kumbaga, yung 2028, o di ulit-ulitin yan, wala akong pakialam. 2026 pa lang ho ngayon. So, dito tayo magtuos. And I'm sure, tama ba? Wala namang personalan yung ginagawa mo kung trabaho lang yung ginagawa mo. Would you agree? Hindi, tama po yun. Kasi sa dulo-dulo naman it can be someone else. Pero kung if they did the same, na maling paggamit po ng confidential funds, pagbabanta sa Pangulo, ganun pa rin naman yung ending nito We will still be in an impeachment process.
Correct. So kumbaga it is something that is irrespective of personality. Okay. So batas lang tsaka proseso lang. Ito po, mabilis na sagutan lang para tayong cross-examination pero limited to yes or no. Tapos you can explain naman after, 'di ba? Syempre, you're a congressman eh. Just say yes kung sang-ayon po kayo and just say no Okay. if hindi. Kayo po ba ay taken na? Yes? Oo nga, sabi nyo kanina may asawa na kayo eh. May plano po ba kayo na tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028? Wala. Wala. May plano po ba kayong tumakbo as a party list representative ulit? Siguro. Just First term ko pa lang eh. in the second First term. in this First party term list. in second cycle. Okay. Naniniwala po ba kayo na dapat walang sinasanto? Yes po. Meron ba kayong sacred cow? Yung mga hindi nyo dapat kantiin or hawakan or kutsain? Wala. Lechon baka meron. Yan ang sacred cow. Pikon po ba kayo? Hindi. Hindi kayo napipikon sa yung mga, syempre, panunutya tungkol sa, let's say, yung sa alien nga, okay, parang you seem to own it. Saan nanggagaling yun? Well, una sa lahat, parang hindi naman ako objectively pangit. No? I know. So, okay lang ako. Yes. So, secure ako doon. No, but where do you get yung self-deprecation na game kayong pumatol sa mga kalokohan na binabato sa inyo, tapos parang, sige, tatanggapin ko. And pagtatawanan mo pa, saan mo kinukuha yun? Hindi, yun na nga, katulad sabi ko, kung pisikalan lang, tingin ko naman, hindi ako objectively pangit. Di ba? Pangalawa sa lahat, tingin ko naman, matalino naman ako. Yupilo naman ako. Ayun! Hindi ba? So, kahit ulit-ulitin mo yung mga hindi magagandang salita, wala akong pakialam. Secure kayo or kampante kayo sa sarili nyo. Yan, wala akong pakialam. And minamahal ka ng asawa mo. Do you get, of course, security from your family? Ako naman, proud naman sila dun sa gawain natin. Ilan po ba ang anak nyo? 3. 3. Lahat po ba sila minor pa or bata pa? Bata pa yung mga anak ko. Mga bata pa. Si Mrs. hindi masyado nakikilala or sikat. Hindi nyo masyado na papakilala sa Tingin ko meron naman siya sariling buhay. non-showbiz, private person. Meron siyang sariling buhay. So, Ako lang ang sorry ha. Magalit kayo. Siyempre ako interesado tuloy ako eh. Pero UP din ba? Paano kayo nag-meet? UP. Sa UP kami nakita. Wow, pero undergrad UP pa? undergrad, tapos UST Med siya. Okay. Actually, itong tanong ko din sa mga UP, being from UP myself, but I would love to hear your thoughts on this. What do you think about the state of our society na ang dami namang UP graduates in power, in position, and yet, ito ang dami nating problema, and some of the people who make those problems are actually mula sa ating university, if not UP law mismo. Well, una sa lahat, let us not have the imagination or let us not pretend na just because you're UP, you can save the world. Ayun. Kasi meron ganung feeling eh. Hindi naman din totoo yun. Kasi nga, syempre, sa dulot-dulo nandun sa tao yun eh. Di ba, kung UP ka nga, kung magnanakaw ka naman, o di wala yun, di ba? Madami bang nag-UP para magnakaw lang? Kasi ako na muna magsasabi kong Syempre meron akong ibang mga classmate noon na parang ang unang dream job kagad right after passing the bar daw ay mag-customs o Talaga? mag-BIR. Oh, UP yun yung law? kwento UP sa law? akin. Yes! Hindi ko alam. Nakakaloka kayo ba? Wala kayong ganong classmate? Parang wala. Mga magpe-presidente na kagad, senador yung mga classmate mo. Hindi naman, wala namang, mababa naman, hindi naman egotistical yung mga klase ko. So, simple lang naman ang mga pangarap namin. Gusto namin maging abogado. Kung magtrabaho sa gobyerno, hindi magtrabaho sa gobyerno. Mag-law firm, hindi mag-law firm. Paano kayo napasok sa public service? Ba't hindi kayo masyado nag-focus sa private practice? Although na-mention nyo kanina na meron kayong ilang taon sa private practice. Ay, di, kasi syempre, mula naman nung umpisa ng UP, at well, actually kahit nung Ateneo High School, student council na ako eh. So parang bahagi na yung public service doon sa pinagsimulan ng buhay ko eh. From student council presidencies eh. Would you consider yourself as a tibak? Although sa iba negative connotation, pero syempre sa mga taga-UP, sa akin positive ang word na tibak. But do you consider yourself as an aktivista o tibak? Eh, ibig sabihin, I've been an activist then, I'm an activist today. So, kumbaga, let us not kid ourselves. It is still the same fire that we have So, doon from nga ba- then until today. So doon nyo din ba kinukuha yung tapang nyo na parang ang dami nyo nang napagdaan ng mga advocacies? Eh, kasama yun. Yun naman yung at the core of all of it eh. What would be the biggest fight or laban na kinaharap mo as an activist or as an advocate
separate muna itong sa impeachment trial and of course, Vice President Sara. What's the biggest fight of Kong Terry Vidon? Yung pong isa sa malaking laban na pinagtagumpayan, syempre naging libre na yung college education, state college education. Kasi, Nung nasa House kayo? after to be fair to the former president, siya yung nag-sign into law nung pong free college education bill. Pero kasama yan dun sa mga previous advocacies na nung pong youth sector, youth and student sector. So ibig sabihin, nung bata akong estudyante, yan na yung pinaglalaban nun. Free college education. So inabot yun nung pong 2016. What do you say to the people na 4 to 5% lang daw ang education budget when it should be 5 to 6%? Dapat talaga taasan. Pero syempre, again, you still have a very limited fiscal space and everything else is important. Wala namang mas hindi mahalaga Ibig sabihin, mahalaga yung kalusugan, mahalaga yung pabahay. Dapat nga dagdagan pa yan. Mahalaga po yung social welfare, no? So, I think it's really a balancing that we have to make. So, basta taasan. Pero, ang flood control projects kong, if I recall my news correctly, last year, sabi ni Pangulo tsaka ng Congress, zero. Zero daw ang flood control. So, this year actually, parang alam ko, walang budget or projects for flood control. Pero, isasalang nyo na, gagawin nyo na, iluluto nyo na yung 2027 GAA or budget for next year. So, meron na bang babalik ng mga flood control projects and paano natin gagawin yun? I think babalik yung flood control projects, no? For 2027. And to be clear, I think the President had to make the statement for this year na parang dahil naging tampok ho talaga yung corruption, dyan po sa particular slice of infrastructure projects po na yan, tanggalin na ho muna yan. But again, we still have to contend with the reality na hindi naman ho pwedeng puro kalsada at multipurpose buildings ho tayo. Kailangan ho talaga yung mga flood control facilities para talaga hong ma-stem. Ito po nga lagi ho nating nararanasan na pagbaha. Bago natin puntahan yung ating mga comments online kung medyo tough question, do you think it was wise to remove flood control projects for this year? Especially ito na nga, binabaha na ulit yung mga taong bayan. Ngayon naman sila naghahanap na asa na yung mga flood control projects ulit. I think it was very important for the President to make that statement. Policy statement yun na parang because of what had happened for 2025, tanggalin na muna natin. Pero, syempre, kailangan ho mag-catch up. Kasi nga, you have an entire fiscal year na hindi ho nagkaroon po ng pondo para dyan. So pause muna kasi nga nagka-controversy. Okay, silipin muna natin Kong Terry ang ating mga komento ng ating mga netizens online. Patingin ng ating mga comments. Sabi ni Cherry De La Rosa 1188, parang kamukha ni Attorney Vidon si John Lloyd Cruz. Ako na ko kompleto. Oh, John Lloyd umali. pumalakpak si Kong Terry at Cherry. Hindi, bago ko, alam mo yung lola ko, Opo. sinasabi niya sa akin yan. Apo, kamukha mo si John Lloyd. Wow! Sinasabi niya sa akin yun. Oh. Pero alam mo ba, bulag siya Oy, pero ang mga bulag ang alam ko hinahawakan nila yung mukha mo. Oh. So they can have a visual sense of your face. Ginawa ba ng lola mo yon yung ginanong-ganon ba niya yung mukha mo? Ginawa din niya yun. Ano sabi niya? John Lloyd pa rin. Yan ang lola. The best lola. Okay. Sabi po ni si Malds, si Splice Girl, tumahimik. Ikaw nagsabi niyan, si Malds. Pero, okay yan. Sabi naman ni Kaloy Burgos 9530, I believe nakakulong siya ngayon. I believe gusto niya isurrender ang Kalayaan Island Group. I believe nakapeluka siya. I believe siya si RM. Yun ang hula mo. At Kaloy Burgos, pwede. Siya rin yung sinabi ni Robin na pinaka-decenteng tao na nakilala niya. Sino ang pinaka-decenteng taong nakilala mo, Kong Terry? Ikaw? Sa Congress or sa Senate? Or sa buong buhay mo? Hindi, ako, si Bel Zamora, napaka-decente nun. Balita ko, nagtampo ka daw nung nag-guest dito si Kong Bel Oo nga, hi Bel, magandang gabi. Hi, good Hello. evening, Kong Bel Kaya namin sinalang kagad si Kong Terry kasi talagang, inspired after. Hindi, wala na, inuna mo si Bel Wala na habol to. Kong Bel, ikaw na ang sasagot. Ikaw na ang sagot sa amin Bahala ka na dito kay Kong Terry. May isa pa tayong comment. Sabi ni @CalusHeart21, sa wakas naka-guest na din si Kong Ridon. Sana si Attorney Dino De Leon next or sabay sila ni Kong Ridon para riot.
hold your horses at Carlos Hart. Hindi nyo kami pwede pagsabayin ni Attorney Dino. Grabe, ibang level din ang energy niya. Mag-guess ka na lang kung sa With Due Respect. Di ba? Oo, hindi naman ako din i-invite dun eh. Ay! Grabe. Oh! Grabe yung mga producers ng With Due Respect, di ako in-invite. Buti na una pala kami. At buti free ka ngayon, Kong. Wala ka bang important kasi canceled yung mga impeachment trial, no? Alam mo, munti ko nga makalimutan to eh. Sasabihin ko sana, pwede ba ako mag-zoom na lang? Di daw pwede. Oh my God, hindi pwede talagang in person dito. Oo. Kasi ibang chemistry kapag in person. Wow. What kind of element? Oxygen. Oh, okay. Because you breathe life. Oh, good. The show. Good. Okay. Teka, baka nagkakalimutan na po tayo. Bigyan ko lang ng isa pang last clue, Kong Terry. Ang ating mga tagapakinig sa ating Just Who, Hula Who, si Mr. Destabilizer naman or si MD, hindi po siya bago sa larangan ng politika at sa pag-imbento ng mga akusasyon ng lumang-lumang administrasyon pa. Naniniwala siya na offense is the best defense. Kaya kahit defender lang siya, kailangan attacker na siya. Sobrang ingay nito at madalas magpa-interview bago nakulong. Sa dog cage din. Sino? Si MD. Sagot na po kayo, message lang sa aming mga social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Babalik pa po ang Just Asking. Wala lang. Bakit mo tinatanong? Nagbabalik pa po ang Just Asking. Bago natin puntahan ang man on the street at mga tanong ng ating taong bayan, may last 2 questions ako, Kong. Ang una kong tanong, may mga balita na idadrop na or hindi na muna isasalang ng prosecution team ang article on bribery para diretso na on unexplained wealth at speedy trial. Totoo ba yun o hindi? Tuloy pa rin naman po yung bribery tsaka unexplained wealth. No? So, tinatapos lang muna natin itong confidential funds misuse. So, we will decide by then kung magtutuloy ba o mauna ho yung unexplained wealth. So, my answer to you is we have to decide first. And on unexplained wealth, ano bang ating patikim or pasilip? Ano bang mangyayari at maipepresent sa unexplained wealth? Meron ba talagang mapapakitang unexplained wealth? Again, katulad ho nung sa confidential funds misuse, hindi ba, Mary Grace Piatos at 125 million. Hindi ba, sa confidential funds misuse. Sa unexplained wealth ho, simple lang ho yung keyword doon, 6.7 billion total transactions. 6'7", mahilig yung isang senator judge dyan. Alam mo ba yun, Kong? 6'7"? Bata pa yung mga anak mo. Oo naman. Ayun. Pero ayoko inuulit-ulit yung hand motions. Pero may senator judge kaya ko lang ginawa. Okay, at ito po muna tayo, Kong Terry. Dito tayo pakibaba po sa ating man on the street dahil mayroon pong mga nagbabagang tanong ang ating mga kababayan. Meron lang po tayong sasagutin na ilang mga tanong. Problema man yan o simpleng hanash, bring it on! Sasagutin namin yan dito sa Just Saying. Saying. Just saying. Dahil sanay na sa public service si Kong Terry, ito, tulungan nyo ako Tulungan natin itong mga kababayan natin sagutin ang kanilang tanong ng ating mga kaserbisyo. Ang unang tanong, Kuya Jess, bakit kaya ang bait ng kaibigan ko nung nangungutang siya sa akin pero nung sinisingil ko na parang siya pa yung galit? Ano po kaya ang dapat kong gawin para masingil siya? ikaw muna, Kong. Pero parang ang dating sa akin, gaslighting. Paano yon? Ikaw na nga nagpautang, tapos nung singisingil mo na, parang ikaw pa yung masama. Sumbong mo sa nanay niya para mapaya. Pwede bang i-post sa social media yun? Ito, madaming tanong yun na pag meron bang may utang sa akin, pwede ko bang i-post sa isang group chat or Facebook group or sa aking sariling wall? Yun yung mga tanong ng tao. Pwede ko bang i-post na, eto, si X ay may utang sa akin at hindi pa nagbabayad? Kung gano'n kakatapang, pwede mong gawin. Hindi, kasi kung talaga naman may utang, di ba? Tapos ayaw magbayad. Kung talagang kaya ng sikmura mo i-post yun, pwede mo i-post yun. Kasi talaga naman
naman may utang eh. Hindi naman libelous kasi truth is a defense. Oo. Totoo naman yun. Oo. Pero pag-usapan niyo muna para wala nang tampuhan. At saka meron namang ano ngayon small claims action. So kung maliit lang po yung utang, less than 1 million, hindi nyo na po yan kailangan i-post sa Facebook. At kahit i-gaslight kayo, kasuhan nyo na lang ng small claims, hindi nyo na po kailangan ng abogado tulad namin ni Kong Terry. Kayo lang po mag-fill out, may template na po yon. Sobrang bilis nyo pong masisingil ang utang na yan. Ito naman ang pangalawang tanong. Nakatira kami dito sa tapat ng bahay namin. Madalas sila mag-park sa gate namin, tapat ng bahay namin. At kahit may nakalagay na no parking, pinagsasabihan namin sila pa ang galit. Hindi naman raw namin pag-aari ang pinagpapatikan namin. Ano po ba ang dapat namin gawin, Kuya Jess? Salamat po. Hinaharangan ng mga driveway, nagpa-park daw sa harap ng bahay. Anong pwedeng gawin doon, Kong? Pahatak mo na yun. MMDA. Hindi, tsaka isumbong muna sa barangay. Di ba? Actually, kaso walang pang-tow ang barangay. So yung mga gusto pong magpa-tow, pwede nyo pong tawagan ang ating hotline 136. Sabi ni General Torre, within 5 minutes may sasagot. At ang MMDA po ang pwede mag-tow kasi po bawal ang mangharang ng driveway. Meron pong batas dyan. Kung easement po yan na walang naharangang driveway, pwede po sila mag-park doon. Depende sa mga parking ordinances ng city or ng barangay. Pero kung driveway, definitely, bawal na bawal po harangan ang driveway at pwede nyo pong ipahatak yan kay General Torre, although hindi po siya yung pupunta doon. 136 ang ating MMDA hotline. Ayan, naway nabigyan na namin ng linaw ang ilan sa inyong mga katanungan. Magbasa po tayo ulit ng ating mga comments online dahil ang daming nanonood sa'yo, Kong Terry. Sabi ni @Melcaholic, I love it, Kong Terry. Once you know yourself, your confidence sa abilities mo, no one can bring you down. I think you look like JLC. And you sound like Coco Martin. More like Choco Martin. What a combination, ha? The face of John Lloyd Cruz and the sound of Coco Martin. I don't think this is the sound of Coco. More like Choco Martin. Choco Martin. Masarap yan. Sabi naman ni @Lolo Bingo, good job po, Congressman Ridon. The Philippines is healing. Bakit? The Philippines is healing. Ha? At Lolo Bingo. Siyempre dahil papanagutin ni Kong Terry yung mga kailangan managot. Kaya ba? Healing. Sabi naman ni @Unfiltered PH Watch, Kong Ridon is one of the brightest and most promising high caliber young lawyer. Kongs, keep it up. What can you say, Kong? Grabe. Ang galing. I don't think so. I think ang taas na expectation. Oo nga eh. Parang nahulog ako sa upuan. Ako, sobrang excited ako sa Unexplained Wealth. Kung kayo ang mag-oral arguments, direct examination, or cross. Huwag mong batiin. Wala pa nga eh. Sorry kasi, sino ba nag-comment no? Nauna ka kasi, talagang ang taas ng expectation. Sabi naman ni @Moncus6452, Attorney Jess is getting better and better on every episode. Magandang gabi sa ating lahat. Oo, kasi nga, virgin po ako eh. This is my first solo show and thank you so much for gracing our first solo show. Dahil kay Kong Terry doon, 1,600 live viewers na po ang nanonood. Ha? Dahil ba yan sa ating pahula? Nahulaan nyo na po ba ang ating Just Who? Hula Who, ikaw ba, Kong Terry, nahulaan mo na? Parang hirap na hirap ako mahulaan. Parang ano? Ano to, talagang mahal na mahal to ng mga kapwa mong congressman sa lower house. Itong personalities. Ewan ko lang kung mahal na mahal. Ewan ko lang. Mahal na sakalin. Sakalin sa pagmamahal. Okay. Tingin ang mga hula ng ating mga netizen. Sabi po ni kabayang Tony, ang hula niya ay, hindi ko na sasabihin kasi mali. Try again. Sabi naman po ni Aling Nena, malapit na. Malapit na yung sagot niya pero malayo pa din. Hindi ko na ano. Pero madaming nakahula ha. Madaming, syempre, ako naman, hindi ko naman po kayo pinapahirapan sa ating Just Who Hula Who. At dyan nagtatapos ang bilis po ng oras, ang 1 oras ng Just Asking. Maraming salamat po sa inyong pagdalo, Kong Terry Ridon. It's a privilege.
Sino yun? Meron palang teleserye dito. Okay, para dito sa ating tanungan portion, meron akong tanong. Babalik tayo na naman ako. Kung ikaw ay kanta, pakikanta. Liwanag sa dilim. Hindi ko tinatanong kung ano, kantahin mo. Oo, ano? Liwanag sa dilim. Oh. Okay, yay! Kaya dapat ang mga team kadiliman, maglaho na kayo. At yan po ang isang oras ng kwentuhan, talakayan at pasabog na hula-hu. Hanggang sa susunod po na linggo, ako po si Jess Falses at ito ang Jess Asking. La 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 Thank you, la 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 la. Wala lang. Bakit mo tinatanong? Just asking.